Magandang araw sa inyong lahat. Narito ako upang iulat ang Aralin 1.1, Pagtatanong sa Representasyon at Pagsulat ng Kalikasan. Bakit mahalaga ang pagtatanong sa representasyon at pagsulat ng kalikasan? Dahil nakaka-impluwensya ito sa ating pananaw at halaga tungkol sa kapaligiran. Ang paraan ng paglalarawan ng kalikasan sa mga aklat, pelikula at iba pang anyo ng sining ay maaaring makaapekto sa ating pangunawa sa ating lugar sa mundo at sa ating responsibilidad sa pangangalaga sa kapaligiran. Ipinipaliwanag nito na ang paraan ng paglalarawan ng kalikasan sa mga aklat ay hindi lang basta pandekorasyon, kundi nakakaapekto sa ating pananaw at halaga tungkol sa kapaligiran. Ang pagbasa at pagsusulat tungkol sa kalikasan at kapaligiran gamit ang wika at tekstong pampanitikan ay naghahatid sa pagiging ekolinguistika at ekologiko. Ang representasyon ng kalikasan ay nangangahulugang pagbibigay ng halaga sa panitikan at o wika sa lapit na nakatuon sa mundo o earth-centered approach sa pamamagitan ng tungkulin at papel na ginagampanan ng kalikasan sa akdang pampanitikan ayon kay Noble, 2012, pahina 243. Ang teksto ay nagbibigay diin sa dalawang pangunahing konsepto. Ito ang ekolinguistika at ekologiko. Ang pag-aaral ng wika at panitikan sa konteksto ng kapaligiran. Kung paano ba nakakaapekto ang mga salita at kwento sa ating pag-unawa sa kalikasan. At ito naman ang earth-centered approach ay ang pananaw na nakatuon sa pagkakaunay ng tao at ng kalikasan. Hindi tayo hiwalay sa kalikasan, kundi bahagi nito. Ang pag-aaral ng representasyon ng kalikasan ay nagpapaalala sa atin ng ating responsibilidad sa pangangalaga sa kapaligiran. Ayon kay Dubie, kalikasan ay tumutukoy sa kapaligiran bago ito nabahiran ng teknolohiya. Ang kalupaan, mga flora at fauna nito, ang mga daluyan ng tubig, nabubuhay na nilalang at ang ekolohiya na nagpapaloob sa mga ito. At ayon naman kay Dubie, ang kapaligiran ay tanawin sa palibot. Ang kalikasan, ang kapaligiran, bago ito nabahiran ng teknolohiya, ito ay tumutukoy sa lupa, mga halaman at hayop, tubig, at ang natural na sistema na sumusuporta sa buhay. Kapaligiran, ang tanawin sa palibot. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na nakikita natin sa ating paligid tulad ng mga puno, bundok, at dagat. Narito ang mga tanong na maggabay sa pag-aaral ng teksto sa pagkuha ng representasyon at depeksyon. Una, gumaganap ba ang tagpuan bilang kaligiran o background o gumaganap ba ito ng tahas ng papel sa salaysay o kwento? Pangalawa, kung ito ay gumaganap ng tahas sa tungkulin, gaano kahalaga ito sa pagbuo ng kwento o salaysay? Pangatlo, kung ang pisikal na natagpuan ang karakter ng teksto, paano mo ito ilarawan? Pang-apat, paano naapektuhan ng kalikasan ng mga tao sa teksto? Pang-lima, paano naaapektuhan ang tao ng kalikasan? Pang-anim, gaano ka-responsibly ang mga tao sa kanilang kapaligiran? Pang-pito, anong tanong ang umusbong tungkol sa mga interaksyon ng mga tao sa kalikasan? Pang-walo, ang mga teksto ba ang naghatid sa mga mambabasa sa interes sa kalikasan o sa mga taong karakter lamang? Siyam, ang mga teksto ba ang nagpapaunlad sa kamalayan ng mga mamabasa sa kalikasan ng mundo at sa kanyang konteksto dito? Ang mga gabay na tanong na ito ay naglalayong tulungan ang mga mambabasa na masuri ang mga teksto na may kinalaman sa kalikasan at kapaligiran. Ang mga tanong ito ay nagtatanong tungkol sa papel ng kalikasan sa mga teksto, ang pananaw ng mga may akda, at ang epekto ng mga teksto sa mga mambabasa.
Maaring basahin ang mga tekstong pampanitikan ayon sa konteksto ng mga tanong na nilahad ni Dobol. Una, bakit mahalaga ang teksto ay hindi kilala sa paglalarawan nito ng kalikasan? Dalawa, bakit kinakailangan ito? Pangatlo, anong mga kabatiran o kaalaman tungkol sa likas ng mundo ang inihayag ng teksto o author? Pang-apat, ito ba ay naglalahad ng mga tanong o mga isyu tungkol sa kalikasan o kapaligiran na dapat inaalala ng mababasa? Panglima, ang akdabang ito ay tumatalakay tungkol sa mga isyong pangkapaligiran na tinutugunan sa pag-aaral ng kasaysayan, filosofiya, saikolohiya, sining o etnika. Pang-anim, anong pampublikong gawi o pag-uugali para sa kalikasan ang inilarawan sa teksto? Pang-pito, ano ang tindig ng tagapagsalaysay sa kalikasan? Bakit kailangang alam ito ng mamabasa? Ang mga tanong ito ay nagbibigay diin sa kahalagan ng pag-unawa sa representasyon ng kalikasan sa panitikan. Ang paraan ng paglalarawan ng kalikasan sa mga aklat ay maaaring makaimpluwensiya sa ating pananaw at halaga tungkol sa kapaligiran. Ang mga tanong ay nagtatanong din tungkol sa mga isyu sa kapaligiran na dapat natin bigyang pansin. So, ang pag-unawa sa representasyon ng kalikasan sa panitikan ay maaaring magbibigay sa atin ng kamalayan tungkol sa ating responsibilidad sa ating kapaligiran at sa ating lipunan. Maraming salamat.